Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po'y magsisimula na sa ating banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat nila Anita Bergantin, Daphne Reyes at Nino Ramon Coronel para sa kanilang kaarawan. Gayun din ang pasasalamat na Elenita Kaskasan and family, Rigacho family, Wilma Domingo Soriano family, Nora and Ryan, Dantes and Salas family, De La Cruz and Aquino family, Leonardo, Gregorio Cruz and Magat family, Angela Ricafrente and family. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling nila Ronald Salamat, Rolando and Danilo de los Santos, Mildred Recla, Seni Lago, Rodrigo Ramirez, Rebecca Oserio, Mirna Pangilinan, Aida Concepcion, Maxine Aguado, Timothy Paul Quesmundo, Liza Lago, Enrique Abalateo Jr., Raquel Crame, Jasmine Sebeldia Lim, Carolina and Modesto Bilbaeno, Arlinda Liwag, Mary Jane de la Cruz at Elenita Kaskasan. Natatanging kahilingan nila Ronald Salamat, Gillette Yopanco, Aji and Ferdy Del Mundo. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo Kaskasan, Martina Regalado, Consuelo Anchodoro Cordoba, Alicia, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Julianito Anlona Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Mariano Filomeno Sr., Brida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Azucena Filomeno, Corazon Sabiron, Emilio Sabiron, Natividad Sabiron, Patricio Sabiron, Leticia Lopez, Ruel Diesta, Bert Diesta, Nancy Estacio, Virginia, Heidi Mariano, Solemnidad, Suichi Yamamoto, Erwin Fortades, Hilaria Taray, Josephine Baldisimo, Rosario Garcia, Leonila and Jose Liagas, Purita, Ernesto, Patricia, Aniseta, Rick, Jeronimo de los Santos. At ang mamuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Magsiawit na banyan, pinagpalaka, dakilang niyayang pangako niya, suminay na. Magsiawit na banyan, pinagpalaka, dakilang niyayang upang siya ay makapili, mapag-irog na Diyos natin. Magsiawit na bayan, pinagpalaka, dakilang biyayang pangako niya, sumisulay na. Sa
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ika-6 na linggo ng pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Sa Diyos sa kaitaasan, kayoong sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarasal, sinasamba ka namin sa dakilang kalwalhatian. Panginoon aming Diyos, Hari ng langit, amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, unang nanak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa ngalan ng Ama. Maawa ka sa amin. Tulangang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu. Sa ngalan ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong sa masasayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Taliwas sa lumang paniniwala ng mga Hudyo na sila lamang ang maliligtas, pinagkalooban ng Espiritu Santo ang mga hintil ng biyaya ng kaligtasan
Tinanggap ni Pedro ang katotohanan ito at hindi siya nagdalawang isip na binyagan ang mga hintil. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatira pa sa harapan nito at sumamba. Ngunit sinabi ni Pedro, "Tumindig kayo. Ako'y tao ring tulad ninyo. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa." Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro, sapagkat ang mga ito ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga hintil na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, "Tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino pa ang makahahadlang na binyagan sila sa tubig?" At iniutos niyang binyagan sila sa pangalan ni Jesucristo. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili roon ng ilang araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay atin pong aawitin. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya'y kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay. Nahayag ang pagliligtas, ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoon
mansay na Sinusupil ng pag-ibig ang pagkamakasarili, puot at samang palagay sa kapwa. Hindi lamang nagmumula sa puso ng tao ang pag-ibig, kundi sa Diyos rin na siyang unang umibig sa sangkatauhan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay ang pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. sa akin nagmamahal, tupad sa aking aral, Ama't ako'y mananahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama.
Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo, upang kayo'y humayo at mamunga, at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-6 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay at habang nalalapit tayo sa pag-akyat ni Jesus sa langit para sa pagdiriwang po ng Ascension sa susunod na linggo ay muli tayong tinatagubilinan ni Jesus ng napakahalagang bagay na dapat nating unawain at sundin. Kung nung nakalipas na linggo, ipinaalala sa atin ni Kristo yung kahalagahan ng pananatili ng sanga sa puno. Sabi ni Jesus, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Manatili kayo na nakakabit o manatili kayo nang sa ganon ay mamunga kayo. Dahil ang bunga ay nandoon po at magmumula sa mga sanga. Ang mga sanga na kapag humiwalay sa puno, unti-unting matutuyo, mawawalan na ito ng silbi. Magiging panggatong na lang ito. At least panggatong, no? Pero ito po, nawa ay mas maunawaan din natin, no? Ito ay mga huling habilin ni Jesus sa kanyang mga alagad bago pa mangyari ang kanyang pagpapakasakit, ang kanyang pagkamatay. Pero sa ngayon ay muli na siyang nabuhay at bago siya umalis, mahalagang utos ang kanyang iniiwan. Yung paalala na manatili kayo sa akin. So hindi lang basta mananatili, no? Kasi marami po yung nananatili pero bakit walang buhay. Parang yung mga relasyon ninyo, no? Magkakasama kayo, pero bakit wala kayong buhay? Ano nangyari? Ano ang nawawala? Sa mga mag-asawa kayo. Ano ba? Dahil nagsasama kayo kasi mag-asawa kayo. Kaya minsan hirap na kayong magsiping, hirap na kayong magtabi, hirap na kayong mag-usap. Ano nangyayari? Sa loob ng tahanan, magkakasama nga, nananatili, sapat na ba yun na, o basta nandito ako, basta buo tayo, okay na yan ha? Ano yung mahalaga? Sabi ni Jesus, mag-ibigan kayo. So, kamusta ba yung pag-ibig? Nasaan na ba tayo pagdating sa usapin ng pag-ibig? Yung pagmamahalan ninyo mag-asawa, pagmamahalan ninyo bilang pamilya, kamusta nga ba yan? O napipilitan na lang tayo na magsama, nananatili, pero hindi nagiging masaya. Uwian na. Kasi minsan sa kagustuhan natin, no, talagang ang tao kasi naghahanap naman talaga ng mag-fulfill, no, yung bubuo, yung kukumpleto sa kanya para maging masaya. Kaya nga yung sinasabi natin lagi, ang pag-ibig, hindi yan feeling. Hindi yan yung pakiramdam. Ang pag-ibig ay isang desisyon. Kung titinan mo po, papagnilayan mo ang ating mga pagbasa, ano bang ginawa ng Diyos? Pinili niya ang mahalin ang tao. Sa unang pagbasa, maganda po ito na nasabi, ang pag-ibig ng Diyos walang itinatangi.
May mga tao dahil sa pag-ibig, nagiging tanga. Pero ang pag-ibig ng Diyos walang itinatangi. Yung pag-iisip na sabi nila ng mga hintil o yung mga Hudyo, kami lang ang mahal ng Diyos, kami lang ang ililigtas ng Diyos. Pero dito, sabi, pati ang mga hintil, yung hindi kabilang sa kanilang lahi, sa kanilang angkan, mahal din pala ng Diyos. Yung mga issues natin ngayon sa buhay, pag sinasabi ng iba, ay, yung mga LGBTQIA, hindi yan maliligtas. Hindi yan mahal ng Diyos. Eh, mahal din yan ng Diyos. Mahal tayong lahat ng Diyos. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mahal ka ng Diyos. Pero hindi ka pinipilit ng Diyos na mahalin mo rin ang Diyos. Pero may utos ang Diyos na magmahal ka. Piliin mo ang magmahal. Kung magmamahal ka, dapat alam mo kung ano ang dapat mong isakripisyo. Kasi nang magmahal ang Diyos sa tao, ano ang inialay niya? Buhay ng kanyang anak para tayo mabuhay. At yan din ang paulit-ulit na sinasabi ni Jesus, kung susundin ninyo ang aking utos, mabubuhay kayo. At ano ang utos? Magmahal ka. Huwag mong sabihing mahirap. Magmahal ka, utos yan. Kung gusto mo lang namang maging masaya, may sino bang ayaw maging masaya? Kasi sabi niya, di ba, binabahagi ko ito, binibigay ko ang mga bagay na ito para makahati kayo sa nararamdaman kong kagalakan at nang sa ganon, maging buo din ang inyong kagalakan para maging masaya kayo. Tingnan nyo nga ulit yung katabi niya, bakit hindi masaya yan? Kulang sa love. Walang nagmamahal kasi dyan. Ay, kung walang nagmamahal, o ano na, anong gagawin mo? Magmumukmo ka na? Hindi naman sinabing kung pag may nagmamahal lang sa'yo, dapat masaya ka. Ang sabi, magmahal ka, umibig ka. Kahit hindi ka mahalin, magmahal ka para maging masaya ka. So, kaya ka malungkot kasi ayaw mo nang magmahal. Ang sarap niyong pektosan, puro kayo drama. Puro kayo emote. Eh, iniwan po ako ng asawa ko, pinagpalit po ako ng asawa ko, eh, pinabayaan po ako ng anak ko, pinabayaan ako ng mga magulang ko. Pag pinabayaan ba, hindi na dapat magmahal? Pag niloko ba, hindi na dapat magmahal? Mabuhay na lang sa galit, mabuhay na lang sa pagwawala? O sinong sinisira mo? Sarili mo din. Di ba masarap? Hindi ko alam. Sino na ba ang nakaramdam na magmahal? Di ba masarap magmahal? Oh. Kaya hindi nyo alam yung pakiramdam. Hindi nyo alam yung ano ba, may lasa ba yun? Hindi nyo alam yung lasa. Kasi ayaw nyo. Kasi mas pinili nyo ang maging mapait ang buhay. Hindi magsama kayo ng ampalaya. Pero mas gusto kong kasama si Joy. Yung masaya kasi, di ba? Hindi mo ididepende ang saya mo sa mga taong nagmamahal sa'yo. Kasi dapat unang-una ikaw, marunong ka bang magmahal? Minsan, kailangan mong matutunan yung unawain mabuti. Ano ba ang description ng pag-ibig na sinasabi ni Jesus? Kasi level-level yan, di ba? No? May level-level ang pagmamahal. Ngayon, pwedeng mahal kita. Bakit? Kasi maganda ka pa. Kasi sexy ka pa. Kasi pogi ka pa, kaya mahal kita. Ito na yung mga katabi niyo, kulubot na. So ano, wala na. Wala nang love.
Kasi yun lang yung akala natin. Kaya nga nung mga kabataan ninyo, di ba? Hahamakin ng lahat. Sa ating pagmamahalan. O nung nagpakasal na, nag-asawa na, o asaan na yung hahamakin lahat? Wala na yung kilig. Pag umiihi na lang kinikilig. Kaya maya't maya, banyo para kiligin. Pero ano ba nangyayari? Kasi ano ba? Tama ba yung pagkaunawa natin sa pagmamahal? Ang pagmamahal, dinidesisyonan. Araw-araw, magdidesisyon ka, magmamahal ako. Hindi yung araw-araw, mabubuhay ako sa inis, mabubuhay ako sa galit, mabubuhay ako sa bitterness. Pero ikaw, kung gusto mo lang naman, kung gusto mo maging masaya, unawain mo mabuti ito. Yung kahit may rayuma ka, kahit may gout ka, kahit may sakit ka, pwede kang maging masaya kung may pag-ibig ka sa iyong sarili. At kung aalalahanin mo lagi na hindi porket may sakit ako, hindi na ako mahal ng Diyos. Mahal pa rin ako ng Diyos. Hindi porket na may bisyo ako, hindi na ako mahal pa rin ako ng Diyos. Mag-i-emote na naman kayo. No? Mother's Day na, hindi ako naalala. Dami nating emote sa buhay, no? Pero ano nga ba, no? Nasaan nga ba ang ating pagkaunawa sa pagmamahal? May pagmamahal, akala mo pagmamahal lang, pero init lang ng katawan. Yung tunay na pagmamahal, yung kayang mag-alay ng sarili. Kayang magsakripisyo. Yung pagmamahal na magpapatuloy kang magmahal kahit hindi sinuklian ng iyong pagmamahal. Minsan yung sinasabi, hindi nila deserve ang aking pagmamahal. Kaya anong gagawin mo sa pagmamahal? Buburuhin mo. Isasako mo. Anong gagawin mo dyan? Yung pagmamahal kasi ini-express sa tamang konteksto. Ini-express sa paglilingkod, sa pagsisilbi, sa pag-aalay, sa kung ano man ang pwede mong maibigay. Yun ang pagmamahal. Pero kung magmamahal ka at umaasa ka na mamahalin ka rin, mali ang iyong pag-unawa sa pagmamahal. Kanina sabi ko, sa mga LGBTQIA, mahal kayo ng Diyos. Pero hindi nyo pwede igiin, nagmamahalan kami, kaya dapat kaming magpakasal. Out of context. Kahit anong kulay, kahit anong lahi, kahit anong gender pa yan, mahal tayo ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin, susuwayin na natin ang Diyos dahil lang sa salitang nagmamahalan kami. Utos ng Diyos, mag-ibigan kayo. At sikapin natin, pag sumikapan natin, bawat isa, tayo muna ang kailangan makaunawa, tayo muna ang dapat na magbigay, tayo muna ang dapat magdesisyon na magmahal, hindi ang iba. Tayo muna. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit,
naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ating dadasalin ngayon ang Oratio Imperata para sa biyaya ng ulan upang ang krisis ng init ay masolusyonan. Sabay-sabay po. Ama naming mapagmahal, na lumikha ng sangkalupaan at sanlibutan, at ng mga kahanga-hangang kalikasan, na dinadaluyan ng buhay ng iyong mga nilikha. Mapagkumbaba kaming nagsumasamong ipagkaloob mo, na ipag-adya kami sa matinding init na bumabagabag sa mga tao ngayon. Humahadlang sa mga gawain at nagdudulot ng panganib sa buhay at hanap buhay. Bumuhos nawa ang biyaya ng ulan upang tubigan ang aming mga bukid at mga nanunuyong lupa. Mapigil ang mapipintong krisis sa tubig at kuryente at pati rin ang aming mga uhaw sa tubig araw-araw. Sa hudyat ng iyong salita, sumusunod ang hangin at dagat. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang huminto na ang patuloy na pag-init ng panahon. Nang iyong bayan ay maging abala sa mabubungang gawain at ang mga kabataan ay magpatuloy sa kanilang pag-aaral ng may kapanatagan at kaginhawaan. Diyos naming mawain at mapagbigay. Imulat mo ang aming mga mata sa kayamanan at kagandahan ng iyong mga nilikha. At hubugin mo kaming maging mapagmalasakit para sa kalikasan. Turuan mo kaming maging mapagkakatiwalaang tagapangalaga ng iyong nilikha, upang mapakinabangan namin ito ng may pananagutan at mapangalagaan ito laban sa pang-aabuso at paglustay. Ngayong panahon ng krisis, mahal naming Panginoon, himukin mo kaming lalong pang magbahagi, maglingkod at magmahal. Mapagmahal na Diyos, Ama ng aming Panginoong Hesukristo, ipinagkatiwala mo ang bayang Pilipino sa makainang pagkalinga ng mahal na Birheng Maria. Dinggin mo ang mga panalangin ipinamimintuho namin sa Kaniya para sa pagtataguyod niya sa amin. Ang bayan labis niyang minamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Guadalupe, Ipanalangin mo kami. Santa Rosa ng Lima, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Umupo ang lahat. Sa iyo, muli
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay
at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Dennis na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo.
Bigayan po tayo kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo. Amen.
has shown me. I will raise the cup of salvation and call on His name. I love the Lord. I shall live my vows to you before your people. I am your servant. I will offer you my sacrifice of praise and of prayer. I love the Lord. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Jesus, maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng inyong sarili para sa amin. Naniniwala po kami na ikaw ay naririto sa banal na iyong Eucharistia. Tulungan niyo po kami maging mabuti, magalang, masipag, masunurin, matulungin at mapagkakumbaba. Basbasan po ninyo ang aming mga magulang, kapatid at mga kaibigan. Jesus, mahal kita. Birhen ng Soledad, mahal kita. Amen. Simbahan, maraming kailangan na maisaayos na ang lahat masiyahan. Maging angkop na dambana ng Diyos at ng tanan. Halina't magbigay ng ayon sa kalooban ng tulong po ninyo. Unang siyang kailangan sa
Lahat po ng nagdiwang at magdiriwang ng kaarawan para sa buwan ng Mayo, maaari pong pumunta sa unahan para po sa pagbabasbas at panalangin. Mga magbe-birthday sa month of May. Diyos ng sangnilikha, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Dinggin mo ang panalangin ng mga kapatid naming ito na gumugunita ng kanilang kaarawan sa buwang ito at nagagalak sa mga handog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila at kupkupin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa nila ang darating na mga masayang taon. Lahat ng ito naway maging kalugod-lugod sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ngayon po ang ika-5 araw ng Flores de Maria, ang pag-aalay ng bulaklak sa Mahal na Birhen. At yung mga bata po ay pinapupunta natin dito tuwing hapon para turuan ng pagdarasal, ganun din naman ang bigyan ng katisismo. At pagkatapos ng pag-aalay ng bulaklak ay ang pangmerienda nila. Kaya kung sino man po ang nais na mag-offer ng bulaklak o ng pamerienda para sa mga bata, punta lang po kayo sa opisina ng parokya para sa inyo pong tulong. At pinaghahandaan na rin po natin kung kaya't mayroon pong pag-aalay ng sobre kanina sa mga misa tuwing linggo dahil sa June 16 ay darating naman po ang relic ni San Nicolas. Kaya ito po ay isang malaking biyaya sa atin ding hindi lang sa parokya kundi sa buong distrito po ng San Nicolas. Kaya sa mga gusto rin po na magpaabot ng tulong sa mga paghahanda na gagawin ay makipag-coordinate lang po sa opisina ng parokya. At muli, maraming salamat sa inyo po mga pledges nung nakalipas sa buwan ng Abril. At salamat po para sa pledges ninyo ngayong month of May. Maraming salamat sa inyong mga suporta at tulong. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.